Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Huwebes. Huwebes na at end of the month and end of the year. Today is the last day of 2015. Dito po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ako po si Karen. At ako po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ito naman po si Among Jean ng inyong kakwentuhan uli. Yehey, 2 araw na lang, bagong buhay na. 2? Bakit? Isa na lang. Ayaw nga pa. Mamaya, bukas 2 araw kasi kasi magmimisa pa siya. may bagong buhay sa 2 araw. Talaga. Panibagong buhay, no? Sa simbahan. Mamaya Panibagong na. kapaguran. Ayan. Everything is new. Among, Yes. may papakwento po ako sa inyo. Kasi mamaya, magka-countdown na. Actually, kanina may nagka-countdown na eh. Di ba pag sinasabi ng mga lolo't lola natin, oy, samasan nyo na, isadya yun o ring. Di ba, Tita Shirley, pinapapuno yung lalagyan ng abyas. Lalagyan asin, mayumo, etc. etc. All the condiments yata, pati yata. Hindi, yun lang. Sugar, salt, saka rice. Dapat, sa Pakno Kano, kasi Pasko ng Bayong Banwa. Bakit Pasko, Among? Bakit Paskong Bayong Banwa? Parati yung term yan na. Paskong Bayang Banwa. Ampong, atin mo naman, Paskong Pangasubling Mebye. O kaya Paskong Sinubling Mebye. Kasi Pasko eh. The Pasqua is you remember the term the Pasqua ring in the Old Testament means it's a new beginning always. The feast, the big feast of a new and a better life. In fact, sa Old Testament parating ginagamit yung the Paschal na yung Paschal feast, no? The term itself, no? Pasch. Kanya asking Bayong Banwa, bala mo, it's nung yung Paskong Pangabayit at yung Paskong Pangabayit na ning Bayong Panahon. Bayong Banwa. Okay. Although we have to be careful that January 1 is not simply a New Year celebration. In Opo. the calendar of the church, we celebrate the solemnity of the motherhood of Mary. May tiyempo yamo in celebration na ning New Year, yayabe tani kayong liturgy na ning misa. But the real day, the religious feast of the 1st of January is the feast of solemnity, the high feast of the motherhood of Mary as a mother of God. Ay, sandali po. Bakit kailangan nating i-celebrate o ipagdiwang pa yung pagiging ina ni Mother Mary? Tandaan mo, yung Christmas is the birth of Jesus, Okay. the Son of God. Opo. And actually, she became the mother of Jesus, the Son of God doon. But then, ang January 1 is not just simply being a mother, but the mother of God, Theotokos, no? Yung we emphasize that, hindi lang siya ina ni Kristo na tao, hindi lang siya inang nanganak na bilang tao, kung hindi isang ina ng Diyos. That is the title. In the context na ang kanyang anak ay anak ng Diyos at ang ikalawang persona. Sabagay, parang achievement na rin yun. Right, In a right, way, right. Very limited yung analogy na yun. Of course, may Pero- mga magtataas ng kilay dyan na hindi Katoliko. Paano nagkaroon ng ina ng Diyos, o ina ang Diyos? Di ba ang Diyos ay eternal? Kung di ka Katoliko, di wag kang wag kang maniwala. Masimula pa lang tayo. High blood. Hindi, ibig ko sabihin, ba't mo pinahihirapan ng sarili mo? Hindi ka nga Katoliko, di wag ka nang makialam. Halimbawa, ikaw din na Katoliko, no? Huwag mong pakialaman yung paniniwala ng iba kung hindi rin lang naman nakakaspanakit sa'yo. Okay. Hindi ka rin lang naman nila pinepeste, no?
Sabagay, napapansin ko yan eh. Bakit ba problemadong problemado? Oo, pinoproblema ninyo yung... Problemado sila sa kami hindi naman problema. Kayo naman problema. Galit na galit eh. Tayo Ay, naman. nako. Binabox tayo eh. Doon sa box na gusto nila eh. Ay, ako boboxingin ko din sila. Ay, pag mo. binabox. Teka. Ano ba yung box doon? Di ba boxing? Kahon. Kahon. Kahon Ayun, tayo. kala ko kasi kala ko violence. Oy, bawal nga ang violence. Bawal. Bawal. Puro yan. violence na nga sa mundo. Sabi ni Kristo, kapag sinampal ka sa kabilang pisngi, sa isang pisngi, ibigay mo yung kabila. Pero may Pag binato ka ng bato, sabi, Hindi yata si Kristo nagsabi nun eh. may theologian na nagsabi, hindi daw literal yun. Ganun pa eh. Sarcastic daw si Kristo nung sinasabi yun. Ay, Pwede. Bakit hindi? Natawa ko. Ibig lang sabihin doon, pag sinampal ka sa kabilang pisngi, kung sasampalin na naman yung isa, mangilag ka na, no? Mag-dive ka. Ipagtanggol mo na sarili mo. Ibig sabihin, wag naman yung pero wag kang gumaya sa kanya. oo, yun ang Siyempre point. naman. Oo. Ang point dun siguro yun, hayaan mo siyang ikaw ang nasasaktan, hindi ikaw yung nananakit. Ganon Opo. yun. Of course. Yeah. Ayan. Bagong taon. Nako. So, bagong taon. Ang discussion natin po ngayon, yung solemnity na ating ipagdiriwang. Kasi mamayang gabi, yung pupuntahan natin na misa. 'Di ba? Hindi naman yan basta-basta lang misa na pagsalubong sa bagong taon. Nung bata ako, Tita Shirley, iniisip ko, uy, yung misa na to, pagse-celebrate yung bagong taon, confuse ako. 'Di ba? Yung bagong taon, puro kwitis. Kritis, oo. Bakit pag mimisa pa yung mga Totoo yan. kwitis? Oy, pero alam nyo, ang liturgy talaga ng pagsalubong sa bagong taon, napakaganda. Mga kabataan siguro hindi na masyadong alam yun. Pero kayo, kayong mga may edad na alam pa ninyo yun. Yun talagang ang pagsalubong is done at midnight. Inabutan ko pa po yun. Oo, yung may meditation yan. Ang nangunguna dyan ng mga night adorers, yung mga adorasyon nocturna Filipina. Very solemn yun, sa madilim. Tapos nakapatente ang Blessed Sacrament, nakaluhod ang lahat. May 12 meditations yan. Tapos meron pa yung ritual na 12 bakting ng kampanilya. Teng, tapos may sasabihin ng pare, panahon ng lilipas. Teng, panahon na kukupas. Parang ganon. Ganda naman. Teng, magsadya-sadya na ka. Ba? Teng, Gagawin uling natin pota mamaya. pati ka lumipas. Hindi ko alam yun. Sa Kasi ANF, ano yun? Ang mga ANF, lalaki meron lang silang eh. sarili. Oo, Father mga Lope lalaki. Hernandez yata yung may. Oo. O Father Hingo. And then, pagkatapos ng pagsalubong, it is not done within the mass, Tapos sakabla rin, dumadapa ang mga adoradores. So, that is the second time na dadapa sila in adoration. In thanking God for the year that is passing, and of course, for thanking God again for the year that comes again. Because it's one way of concretizing yung God is giving us again time. Diyan yata na recruit si Father Larry Sarmiento. Yung kinukwento niya, siya na-recruit kaya pari siya ngayon. Yung pag-adore niya. Yung mga adoration na ganyan, talagang sinasama daw siya ng tatay niya. Yes. Bata pa siya. Ayan, sa ating mga listeners, ano po yung paghahanda natin para sa ating pagdiriwang mamaya? At alam po ba natin na ito ay ang solemnity of the Holy Mother of God? O parang ako, nung bata pa ako, iniisip ko bakit pagmimisa yung mga kwitis? Yes. Fireworks. Text Oo. lamang po Text sa po ating kayo. numbers. Sa mga smart subscribers, 0918-351-8282. Sa Globe subscribers, 0917-363-3738. At sa Sun subscribers, 0923-231-4124. Ayan. At mag-text lamang po kayo habang tayo ay nakikinig ng isang magandang Christmas song. Ako'y nagtataka sa Paskong kailamin, doon pa nagamay
Buksan na, Pasko na, Pasko na, tayo'y magkaisa, magsama sa saya ng sanggunian. Magsama sa saya ng sanggunian, Pasko na. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. At yung ating tinatalakay ngayon, kayo po ba meron tayong mga kaugalian na paghahanda? O meron na po ba tayong ginagawa? Alam ko yung mga taga Santa Rita, mga kalame, no na naman kanyan. Kalame pisalubong o kalame. Pagkit. Ube mo naman, tita. Ube. Pagkit. Ano po yung ginagawa na natin? Mong yun, sinasabi nila yun after Christmas, meron daw 3 klaseng saints. Go. Yun sina Saint Stephen, John the Yeah. Evangelist. Right. Tapos, Actually, we were dapat nating nabanggit dapat din 'yon nung yung ang Triduum, ang octave pala. The octave of Christmas. 'Di ba sabi natin may rules 'yan lahat to yung ipadama yung iprolong yung solemnity ng occasion like the octave of Christmas, kaya for 8 days from Opo. Christmas nag-gloria tayo. Ganon din sa Easter. May difference yun. Sa Easter, very strict ang octave. No, pag sinabi kasing octave, there should be no other celebrations except they are not allowed. No other celebrations are not allowed, not even funeral masses. No? Yes, nasa ordo po yan. Oo. Pero, sa octave ang Easter, very strict. Sa octave of Christmas, they allow the celebration of 3 saints na Kaya kapag piyesta ka, maski within the octave, yun tong after Christmas, the feast of Saint Stephen, no? Tapos the 28th ang feast of the Innocents. And then ang fiesta ng mga, although yung Holy Innocents kasama na sa Pasko din yun no? Parang within, dahil kasama sa infancy narratives yan. And then yung kay Saint John the Evangelist. the Evangelist, no? Ang sumulat ng famous na Verbo Incarnato es na Gospel. And then of course ang Motherhood of Mary. It falls within the octave of Christmas then. So But yun, they are allowed because they are great feasts. Ito great feasts, among ibig sabihin, yung mga kapistahang ito, mas mataas yung ranggo? Oo, at the same time kasi yung significance nila parang tied din sa Pasko. Like, it's understandable yung kay Mary in her motherhood. Tapos yung kay St. John Gospel, siya yung in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, no? Siya ang famous na Verbo Incarnatus es, no? Tapos yung kay St. Stephen being the first or the proto-martyr, no? Proto-martyr, pag sinabi po natin yun, siya yung unang... Kauna-unahang martir ng Santa Iglesia. Talagang siya yung tumayo. He stood up for his principles. Unlike, kasi pag kinukwento ng iba, di ba yung mga Holy Innocents, di ba yun daw yung martyrs? Parang may confusion pero iba kasi yung pagka-martyr iba yung nila. Witnessing, hindi po sila pwedeng tawaging martyrs in a sense ng pagka-martyr ni San, kasi they San were Stephen. unwilling, wala pa Right, sila sa right. But they were martyrs in a sense na pinatay sila on account ng reason talaga, on account of Jesus, although they were not aware nor conscious man dun sa nangyayari sa kanila. So, hindi man sila nagkaroon ng pagkakataon para Mag-decide, kung Mag-decide, gusto oo. nilang, And yet they became witness in a sort of a manner of speaking, no? Para kay Kristo. So, ganun pala yung pagkakaiba nun. Malinaw na po sana sa atin na yung martyr, yun yung taong may sariling kusa o Kusa, may willing and consciously
ginawa yung paninindigan para sa ating pananampalataya. Ayan. So, punta na po tayo sa ating kapistahan ngayong araw. Hamong Jean, pag sinabi natin na kapistahan ng ating inang mahal ito, ito daw po yung one of the oldest feasts o the oldest feast itself. Titles too. Kasi nga naman maraming title Yes. yung ating inang birhen. Mhm. May, 'di ba yung ano yan may litanya pa yan, Tita Shirley, 'di ba? Oo. Yung Loreto Litany, 50 yata yung titles. Star of the Morning, etc., etc. Yung Seat of Wisdom. Yung isa, Mother of God. Yun pala yung one of the oldest. Oo nga naman, pagkasilang ng ating Panginoon. Title na po ni Blessed Virgin Mary. Yes. Yung Mother of God. Oo. Kasi true God, true man. So, yan. Kaya, Mother of God na hindi ina-accept ng ibang ano. Yeah, as early as the second or the third century, ang first mention not in the scriptures of course, but in the writings of the early church fathers, yung mga sinaunang patriarchs, yung mga fathers of the church, mga sinaunang santo at ng mga manunulat na sa ating pananampalataya, ay nabanggit na, si Saint Hippolytus of Rome sa kanyang isang sulat niya or sermon, ay nabanggit na ang Theotokos, the Mother of God. Kaya we would say that is the oldest known title among the Christians, among the early Christians, as far as Mary is concerned. So, among may isa pa daw po yung Dei Genetrix. Alala ko, sa benediction naririnig yan. Sancta Dei Genetrix. Actually, it is the same sense, Genetrice kasi is the one who gave birth to God, parang ganun. At yun daw talagang lumang-lumang title na ginagamit. Especially in the Griego, the Greek tradition. Sila naman talaga nauna. Ano daw talaga yan? Inadapt na yan ng Yes. mga Council of Ephesus. Talagang kaluma-lumaang mga konseho to. Ngayon naririnig lang natin yung mga Vatican Council. The first council was Nicaea, Then the second council is Constantinople. And then the third council is Ephesus. Nico Ayan na. Calcoco, Nicola, Lilivi, Conflola, Trevava. Yan. The 21 councils of the church. So, ibig sabihin, Ano ancient tawag doon? na. Mnemonic? Para ma-memorya Memorize ko nga namin yun. yun. It was in the Council of Ephesus that finally it was defined na Jesus is God. Jesus, Ayan. and so therefore by relation to being the mother of Jesus, who happens to be also God and man, by analogy, Mary receives the title as the Mother of God. May isang kwento, Among, na ano daw ito, di ba, Tita Charlene, sinasabi nyo, hindi tinatanggap ng ibang mga sekta na Kristiyano mismo. Oo. Supposedly Christian na ina ng Diyos, Diyos, oo. si Blessed Virgin. Pero tinatanggap na nila na si Jesus ay Diyos. Pero yun, Kristiyano oo. daw sila eh. Oo nga. Pero sabi nung isang kaibigan ko, ano si Kristo? Mushroom. Kung hindi daw siya pinanganak. Yung nga yung mga kabuti, may source, yung singaw, hala. Meron Or- akong nabasa, so sabi niya, Christ just course through or pass through Mary. Sabi niya, ganun para lang pumunta sa lupa. Ba, course through? Ang Course through, sinabi ano niya. yun? Pass through, parang holographic. Oo, parang whole way siya na dumaan lang si Kristo doon sa... Ano, si malakas at si maganda parang dumaan sa... Kasi yung pag hindi mo talaga din-distinguish ang person and nature. Kasi Christ is both human and divine. May second, yung pagka-persona niya, he is the second person in the Trinity, but he is at the same time also human in one nature God, tapos two persons in him, At Among, pag yun naman nagse-celebrate tayo ng Pasko, di ba malinaw naman yun?
So, hindi. Kasi may nativity. Mm-mm. May, so, yung kinukwento ni Tita Shirley, pass through, anong nangyari nung, yung kanta nga, di ba? O come let us adore. Mhm. So, ano yung pass through na yun? Oo nga. It does not mean that Mary generated, no, parang the Godhead ang pagka-Diyos, no? Any more than an ordinary mother generates her own son's soul. Hindi naman hindi naman ng nanay ang gumagawa ng kaluluwa ng anak, no? But Opo she naman. is the vessel of the nature, the human nature, no? So it means simply that she is the mother of a person who is God. Mhm. Yun ang ibig sabihin. That is her fundamental dignity. Kaya sa ating mga Kristiyano, o sa ating mga Katoliko, and the origin and justification of all the honor that we Catholics pay to her. Ibig sabihin among karapat dapat lang naman talaga na ibigay yung ganitong pagpipitagan. Oo. Yan naman yung dapat kaya, karampatan. Oo nga naman, bakit nga ba hindi? Bakit i-deny nga ba natin yon? Precisely. Oh, sabi nga nila, kung may request ka kay Jesus, subuk-subukan mong bastusin yung nanay niya. Sabi, Tingnan natin kung ibibigay niya. Oo nga. tingnan natin kung maibibigay niya. Oo nga. Oo. Oo. Pagsistime man, Oo. lawen ko mo. Nanong malyari kay ka. Although, Alam mo, sabi mo, Yung impact yung sa atin nitong motherhood of Mary is yung the dignity ng pagiging isang ina o pagdignidad ng pagiging isang magulang na, no, kasi hindi naman tayo sexist, no, kasi naman. natin mga mother, ang pagiging magulang, no, o parenting dito. Kaya kung may fiesta ng mga mother, mas gagawin kong fiesta ngayon ito, yung Mother's Day celebration na Ay, oo nga. civil holiday. Sa atin naman ito, dito mo pinagdarasal ang lahat ng mga nanay. Oo nga, no? Kasi yung May... Kayong dalawa, hindi pala si Tita Shirley. Madam Shirley lang pala. Ako, mga alaga lang. Ay, yung feast day ng ating Blessed Mother nga naman. Bakit nga naman, no? Dapat pala, kapag may mga misa for the solemnity, among may dala-dala na rin tayong flowers. Actually, noong Pasko, may blessing of children. children, oo. O, di ngayon namang Motherhood of Mary, may blessing of mothers. So, Tapos, among... yung Feast of the Holy Family, may blessing of the families. No? Daming reason para to be blessed. Ano? Oo nga naman. At yung ating inang mahal, yung ating Blessed Mother, talaga namang nakikita mo yung kanyang pagmamahal sa atin eh. Yep. Ang dami-daming interventions na nangyayari. Ibig sabihin, tita, di ba? Sinasabi nila, yung nanay daw, hindi pwedeng hindi makikialam. Oo. Pag hindi na tama yung nangyayari o nahihirapan na yung mga anak. At sa ating kasaysayan, ang daming Marian apparitions Mhm. na Oo. proof lang na talagang mahal tayo ng ating mother, ng ating nanay, o ng ating ina. May greetings tayo from 4230. Sabi niya, 2016 will be a great year full of blessings with good health, wealth, happiness, peace, and success in Jesus' mighty name. Happy New Year. Greetings from San Matias Convent family. Okay, at we share in those greetings at binabati din natin yung ating mga ibang kaibigan pa. Mga fans natin sa Santa Rita. Fans May talaga. Fans lalo na si Tita Tere Ayan, nag-text at ang nga. kanyang kapatid si Tito Bumay. Nandun din Happy po ngayon. New Year sa inyo kasama si Tita Bioli. At si Che, si Ayun. Cherry Pie. Ang daming babanggitin dyan. Wala si Isabel Pretty eh. Tsaka yung mga ninang ko. Aroy, yung mga ninang nyo. Yung pinangungunahan ng aking ninang Ising. Ninang Coring V, Coring F. Yung sa tapat ng bahay namin. Oo. Mangkuring O. At siya ninang Coring O. Oy, binigay nyo yung... Opo, of course, of course. Nagpa-thank you. At love na love talaga kayo. Yung inyong mga alagang nanay din. Binabati din natin ang lahat ng mga nega group. Ha? Oo. Pero, ano pong ibig sabihin? Ewan ko sino yung mga nega na yon. Naririnig ko lang yon.
Mga ano yan eh. Mga joyfully, ano. Siya pong Goring. Ayan, nakikinig. Ay, Manggors! Yan, si Manggors. Si Tumaba. Manggors. Gumanda. Oo. Gumanda. Nakita ko yung pictures. Oo. Pero tumaba. Bakit pa pinagdidikdikan niyang? Kasi kitang-kita eh. Happy New Year po kay Kayungan. At yung mga nag-party kahapon, tita, ano nang nangyari sa mga Knights of the Blessed Sacrament na nag-conclave daw? May bago silang Knight Commander. Si Rafi Ortañez. Aba, kaya naman nanahi pa daw sila. Oy, Sabi ni mag-ahit ka na niyan. Bawal na. Ang bigote at balbas. Pag Knight Commander ka, be a good example. Ganun pala yun? Pag Wala Christmas na ring party? semi-kalbo. Kalbo lang among. Oo. Kalbo lang, pwede. Talaga naman yung ating kwentuhan, no? Saan umaabot? Among, ibabalik po natin dun sa kwentuhan natin tungkol sa kapistahan mamaya o bukas. Yung ating Blessed Mother, di malinaw na po na siya ang ina ng ating Panginoong Hesukristo, true God and true man. Yes. Tapos, may title siya nakadugtong nito Mother of the Church. Yes. Oo. Bakit Mother of the Church? Paano nangyari yun? Kasi ang reason for the Christ himself, no, di ba, pinanganak din si Kristo he founded the church. Opo. According to Lumen Gentium, no, yung activities kasi ni Maria, yung kanyang sharing in the salvific work ni Kristo. Hindi lang naman she not only became a participant in the life of Jesus just simply by giving birth to him, no, but rearing him and becoming part of his ministry, and she joined also in the grace of his ministry. Yung kanyang, siyempre, bilang isang ina, nakisama din, kasama niya yung anak niya, nakikita niya yung ginagawa yan. She was also the first believer in her son, no? Siya ang, kumbaga siya ang kauna-unahang Kristiyano, no? Oo nga Siyempre. naman. Oo nga naman. Oo. Kaya ako, ang kanyang title being the Mother of God is, although matagal na ring isang title yon, tapos yung Mother of the Church, because she is the prototype of a redeemed humanity because of her willingness to become his mother. Yung when she said, and she gave her fiat, no, nung sabi niya, marapat kabod ka na, huwag pangkingkingkas mong ama, no? Buri na sabihin, yung kakatawan, yung minunang tinanggap ketang grasya na ning pamagligtas ng Jesus. Ano? That is meant also for the rest of us, which we are the church, no? We are the church. Oo nga naman. Kasi sa mga church documents binabanggit naman yun di ba among sinasabi din tayo ang katawan at katawan ni Kristo, yung we are the body of Christ. Yes. Yung Santa Iglesia. Oo nga naman, kung tayo ang katawan ni Kristo, sino nga ba ang nanay ni Kristo? Her maternity was explicitly given to all of us also, extended maternity, no? Through the disciple John while she was on the cross. Christ was on the cross. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Parang by extension, no, Christ himself entrusted the disciple to her and she to the disciple. Kaya she is also the mother of all the faithful. Tayo yun. No? And tayong simbahan. May tanong dito among from 5387, Holy Day of Obligation po ba yung Feast of Mary, Mother of God? Sa atin sa Pilipinas po, talking about the holidays of obligation, let me remind you, no, para maumpisahan natin, hindi lang yung sasagutin natin diretso yung tanong, kung hindi sabihin na rin natin yung mga iba pang mga holidays of obligation. Okay. Sa CBCP, babasahin po natin para hindi kami mahalatang nanghuhula, no? Among, di naman kayo nanghuhula. Kasi yung may nagsabi sa akin, ay, nakikita kita, ha?
Ikaw nanghuhula ka. Kasi niya Alam si mo, J.D. Welder. Hindi, ang Diyos ng sasmuan. Aba, ibig sabihin, Pinakikinggan ako, nakikinig. Nanonood siya. umamin din. Oo, the Catholic Bishops' Conference in the Philippines, in line with the Code of Canon Law in Code 1246, granted dispensation from the obligation to hear Mass and to abstain from servile work on the holy days that fall during the week, except the octave day of Christmas, which is January 1, the Immaculate Conception, which is December 8, and Christmas Day, December 25. So, yan ang mga binabanggit na holidays of obligation sa atin. In addition to all Sundays, no? Akala kasi ng iba yung holiday of obligation are special days. Hindi po. Ang Sundays are all holidays of obligations. Yes. You have to attend masses doon. Dagdag doon sa lahat ng Sundays na yon ay yung January 1, tapos Immaculate Conception, and Christmas Day. So, yun po ang sagot. Magsimba po kayo bukas, Sus Maria Josep, dahil holiday of obligation po yan. Kasi among, medyo may confusion nga, di ba? Kung nung bata nga ako, iniisip ko yung pagmimisa, yung mga... Not because of New Year, no? Kaya kayo Ayun nga. magsisimba. Magsimba po kayo dahil it is the motherhood, the solemnity of the motherhood of Mary, and it is a solemn holiday of obligation. Kailangan po siguro linawin natin kasi yung New Year's Day, civil holiday. Oo, Diba? Pag civil. sinabi nating civil, Katoliko ka o hindi, Muslim ka o o ano. may pananampalataya ka o wala, yan ay isang holiday. Mhm. Just like Holiday as in H-O-L-I. Oo. holiday. Yes. Ay, holiday. 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 Iba yung holy Holy day at iba yung holiday. Ay, yung holiday ko yan sweldo day. May kaugnayan sa sweldo yon. Kaya po, tignan nyo ha, very high holidays of obligation sila kasi ang CBCP nga na pwede na nga tayong exempt na magtrabaho at sa obligasyon na magsimba sa mga sa mga Sundays of the year. Mhm. Halimbawa, may trabaho ka, kailangan ka magtrabaho maski linggo, so in-exempt na. Pwede ka ding ma-exempt na ma-dispense sa obligation to hear Mass. Kasi halimbawa, kung doon sa uri ng trabaho mo, hindi ka Nurse, makapagsimba. So, mga- pwede ka magsimba ng ibang araw, no? I-excuse ka nila. But never ito sa tatlong ito. Again, among. Ano po yung tatlo? Para lang malinaw. Yung tatlo is the octave day of Christmas. This is January 1. Mhm. Yung ikawalong araw yun ng, ibig sabihin, the octave day, the 8th day of Christmas, which is January 1. And then Immaculate Conception, December 8. Mhm. And Christmas Day, December 25. Kasi wala ka nga namang reasons na wag kang Lalo kasi na- civil holiday na nga, inaalis yun. Except on December 8, December 8, no? Yan ang may problema. pasok yan. Oy, pero may narinig ako. Po, ano? May mga Catholic schools na hindi nagde-declare ng holiday, Sa December December 8. 8, Kasi daw, para daw papagsimbahin yung mga bata. Ba't baligtad, no? Noon nga mong walang pasok December 8 para magsimba sila. Ang nangyayari, hindi naman sila nagsisimba. So, nire-require sila. may pasok na ngayon and then sa school ang misa. And then may program tungkol sa Immaculate Immaculate Conception. Hindi ako nagagandahan doon. Si Among Jean talaga. May gagawing programa yan, Tita Shirley. Titingnan man ninyo. May follow-up question namong from 5387. Paano naman po yun Ash Wednesday at yung Paschal Triduum, holiday of obligation din po ba? Are they? Ano yan yan yung pinaka-banal na araw, di ba? Na tinuturing natin yung Days of fasting and abstinence yung Ash Wednesday and Good Friday. But you are asked to attend the services. the services. Services. You are not required, but you are admonished. Baka Among, may isang episode, baka feeling ko Tita Shirley, isang linggong
talakayan na naman yan. Yung pag-delineate natin, ano yung mga... Mahirap kasing gawing holiday yung of obligation yan. Kasi una, yung Good Friday, wala namang misa. Mm-mm. Hindi mo mauulit yan. Hmm, Ang mga Sundays, pwede kang, pag pinasimba mo ang milyon, pwede. kang magmisa ng marami. Ulit-ulit. You accommodate them. Paulit-ulit. Diba? Sa katedral, may siyam na misa tayo. Hindi ka naman pwedeng makapag-siyam na Good Friday ceremonies, no? Mamamatay si Amo. Tsaka ridiculous. Tsaka wala Hindi naman tsaka, mass talaga. hindi... But they are days of extensive reflection, prayer, that we can do at home, you can do on television. Kaya sa Holy Thursday, hindi ka rin pwedeng magmisa ng siyam na misa para papagsisimbahin mo yun. Kasi pag sinabi mo, saan ho kami magsisimba? Na-late ho kami dun sa misa ng Last Supper. Di maggawa tayo uli ng isang Last Supper. Ilang Last Supper ang gagawin mo? Yun. Ganun. Buti pa sa Ash Wednesday, ang daming mga misa Pwede, talaga. kasi nasa Pwede. misa. Although even that, hindi eh. Pero among yun na nga baka kailangan nating linawin na yung tinatawag nating mga holidays of obligation o yung mga days, kunyari tulad ng sabi natin Good Friday o yung Holy Thursday, hindi lang naman misa yung ginagawa Mm-mm. maraming pamamaraan. At kasi Tita Shirley, 'di ba, yung nung nagsisimula tayo sa kwentuhang Katoliko, yung pinag-uusapan natin, na-equate yung pagsamba sa misa lang. Oo. Although yung misa, yun yung pinaka important. Ano nga po ba yung tawag doon, Among Jean? The holiest or yung form of prayer. Or the highest form. Highest form of prayer. Oo. Pero parang nakukulong din doon, ayun, nababox na. Oo, Nababox tayo sa Nakakahon. misa lang. Kaya kung minsan, di ba yung mga Vespers, yung ginagawa natin na ibang forms of prayer, Yung Holy nawiwirduhan yung iba. Oo. Ano yun? Hindi nila alam na meron palang ganun. Oo, parang... Ang nangyari, basta ang alam nila, obligasyon ng isang Katoliko, yung sisimba sila. Yun iba, hindi man talaga aktual nagsisimba eh. Pumapasok Basta lang. nakaupo lang doon, nanonood lang. Basta binigay nila yung isang oras nila sa Diyos. Yun ang Tapos, pagkakaintindi nila. Tapos na yun, nila, obligasyon. Oo nga. Sa atin, nako, umaapoy na naman yata yung ating mga cellphones. Pero maari pa po tayong humabol sa ating mga texts habang tayo'y nagpapatugtog ng isang Christmas song pa rin. Mars, they sought and
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At Tita Shirley, ang inyong cellphone na. Yung texter from San Matias Samong, keta po misal kapampangan na bayo, at inyong bendisyon para kareng ima, kabubuklat ko, king misal iyang ikit ko, para sa bukas. Yung At inyong blessing for Sino ima. yan? Si Friend Ray o si Ray Sugurito. Father Bong? Si Father Friend Bong Ray. mismo. Si Friend Ray. Oo. Mhm. Ray. At Among, kung ganyan po yung ating celebration para bukas, no? Hindi talagang dapat yung pagpapahalaga, hindi lang basta-basta nagsimba tayo na parang simpleng misa lang na pinasukan natin yung simbahan, kung ano-ano yung tinitingnan natin. Mas inaalala pa natin na pagkatapos ng misa, manonood tayo ng fireworks. Dapat pala yung paghahanda, hindi lang naman simple. Sa bagay, nandyan na tayo, no? Sa ayaw natin, gustuhin man natin o hindi, it will always be New Year ang celebration. Kaya naman ang simbahan, in-accommodate din yung celebration ng New Year somehow sa kanyang mga liturgy, sa prayer, together with the motherhood. So, nasa sa atin ngayon siguro na pag-ugnayin natin yung nan-kabalduganan ng bayong banwa in the light na ning pamaging induna ning Birhen Maria. Magandang reflection yan, no? Ang beginning of a new year as in line with Mary as our mother. Madali yun eh. O, di ba? Para bang paano nga ba? Paano nga ba? Medyo Madali eh. well, kasi change mode eh. Pero pag sinabi mo, pag Mother's Day, dapat alalahanin mo yung nanay, yung ganito, yung ganyan-ganyan. Medyo madali kasi matagal nang ginagawa. Tapos yung mood, parang nakaset na. Pero pag sinabi mong New Year, tapos Mary, Mother of God, kailangan alalahanin yung pagiging ina ng ating Birheng Maria. Oo. Parang, Parang bago. Ako nakikita ko diyan ganito eh. Para bang kanina nabanggit ko na. 'Di ba ang isang ina she figures for us. She prefigures for us. Larawan ng isang kumakalinga, no? Maunawain, no? At pag maunawain ka, time is not really that kwan sa'yo. Kaya you are willing to give time to everyone, no? Ako gano'n. Kaya siguro New Year, binibigyan tayo ng through the motherhood of Mary, kaya sinasabay natin to para ding ang bilang ng Diyos Ama naman natin, no? To remind us ng isang magulang katulad ni Maria na mahal ang kanyang anak. Ganun ang Diyos, binibigay sa atin ang lahat ng pagkakataon, no? Imagine mo, yung nakaraan taon ay paulit-ulit na kung anong kamulangan ng pinaggagawa mo. Pero God is still willing to give you, okay, I'll give you another chance. Tulad nga nung classmate kong, yung classmate kong Italiano, noon ganito yung sinabi niya noon eh, nung nag-speech siya doon sa isang parish na kung saan siya nag-aral ng English. Sabi niya, dear friends, when I came here to you a year ago, my English was very, very, very bad. Now, after 1 year, my English is just bad. Thank you for giving us time. Ganon din siguro naman yan, no? Yung New Year, pag sinabi ng Diyos, bibigyan kita uli ng pagkakataon. Sana naman, you may not be totally a good person. Sana, you use all the time. You may not be, yung kung terrible ka, ngayon ay terib ka na lang. Among talaga. Oo, yung God gives us all the time, and so does Mama Mary. But that's her being a mother. I'm sure she's praying for us. Opo. Na she intercedes for us. Yeah. So, God is giving you all the time. Among, kasi malapit na yung oras ng ating pagwawakas, no? Yan lang ang time na hindi ko gusto dahil nauubos yan time na yan eh. Ang bilis. Pag Yung sinabing oras pag sumesenyas na yung sa booth na oras na, nakupuputulan. Hindi naman tayo puputulan ni Jack kasi
Pero ano yan yung summary lang natin para sa episode na ito. Kasi Tita Shirley, 'di ba, yung sinasabi natin, okay, good that we're going to celebrate New Year. Isang pasasalamat din 'yan na nakaraos tayo ng isang taon. Pero wag nating kalilimutan na yung isang pagdiriwang na napakahalaga, yun yung solemnity of Mary, Mother of God. Yung pagiging ina ng ating Birheng Maria. Pagiging ina niya sa Diyos. Tama po ba, Among, yung ating pinagdiriwang, kailangan yun yung aalalahanin din natin Yes, of course. Kasi yun ang gist ng ating celebration talaga. Pero bilang isang ina din, no, gusto kong alalahanin mo din yung nature ng isang ina. Kaya ngayon, New Year na naman, Mother, keep praying for me again. Uy, syempre. Ay, Mother Mary will say, sure. Kau pa, kilala kita, no, Apong Jean? You need all my prayers. Oy, binabati ko si Baldo. Hi, Baldo! Kasi bati siya ng bati kanina, naka-4 na text na yata. Teka muna, yung ating yung mga batang walang klase ngayon So may mga batang nag-aabang na nakikinig sa bahay na kailangan i-greet. Si Kobe, yun. Oo. Nandyan siya kagabi. Naka-aginaldo siya. Hello, Kobe. How are you? At lahat po ng ating mga kapanalig sa katedral, no, yung mga members ng mga religious organizations, movements, ng lahat ng mga ministries, lahat po ng members ng mga chapel councils and members ng rectoral council. Mamayang gabi, I'm reminding you, 7 p.m. we will start the Holy Hour. We will expose the Blessed Sacrament. Tapos, come in your best and full uniforms. At syempre, yung ibang mga taga-ibang parokya na nakikinig sa atin, na masugid, na sumusubaybay sa ating kwentuhang Katoliko at sa ibang programa din ng 91.9 Bright FM. Opo. Happy New Year po, lalo na yan, yung mga San Matias friends natin. Right. Sa Apalit, sa Candaba, Arayat. Oo. Sa Magalang. Lubao, o Magalang. San Fernando. O San San Fernando. Fernando, O of course, Dolores, isa pa marami rin, tayong nakikinig Dolores. dyan. May sa aking mga kapatid na pare, kung kayo'y nakikinig, kung pinakikinggan nyo kami. Nakikinig sila, Among, believe me. Happy New Year po sa inyo. Oo, kasi may nagsabi sa akin na yun daw naririnig niya dito, ginagamit niya sa homily. Sus, sabi ko, sobra ka. Naku, baka yung mga kalokohan. Mga joke siguro. Siyempre, yung mga kaparokya ko sa Santa Rita. Merry Christmas At and may Happy paalala New Year. tayo sa ating mga tao. Alam niyo ba yung pinaka common na children's rhyme song sa atin dito sa Pilipinas? Alin po? Yung I have two hands, di ba? The Uh-huh. left and the right. Oo. Sikapin po ninyo na pagkatapos ng bagong taon, kaya pa rin ninyong awitin yan, Oo ha, nga. kinabukasan. Oo. Baka Dapat I walang have no mababawasan. hands, no fingers to count. Tita Huwag Shirley. kayong magpapaputok masyado. O kung pwede, wag na rin kayo talagang magpaputok. Huwag na. Malalakas naman yung mga turutut O, yun. turotot, Ang okay na ingay-ingay. yan. Pwede na yan. Magsigawan na lang kayo Huwag ng na yan. malakas. Oo. O, si Satch nga, nagtatambuli na. Kami magtatambuli mamayang gabi. Naku. Pumunta Sabi na ko lang kay tayo. Sats, panik ka dun sa kampanaryo. Kampanaryo. Oo, doon ka magtambuli. Nako, buong San Fernando. Maririnig siya. Ma, Right. dapat malaki yung lungs mo. Oh. Umabot na naman po tayo sa oras ng pagpapaalam. Ito yung last episode natin for the the year. Hoy, wag mong kalimutan ang isang kapatid natin sa ACCH Sino po? na Ang dami. nagbe-birthday, ang dakila at ang magaling Dakila na lahat profesor, sila. Si Tom! Tom Hoven. Ah, Oy, ang santerong restorer, ecclesiastical restorer. Happy birthday. 60 na ba si Tom niyan? Hay! Di ba? 60! Magagalit yun sa atin na amo. At pinababati ka ng iyong mahal at butihing tiyahin, si PJ, Hello, PJ. 75. PJ 75. Talaga. Hello, PJ. Ay, talagang kailangan muna nating tuldukan yung ating episode. Wag po kayong mag-aalala. Nandito pa rin kami bukas. Bagong taon,
bagong daldalan. Yeah. At tuldukan po muna natin, mag-alay muna tayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganon pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoon Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and Happy New Year. At ito naman po si Among Jin. Magkikita-kita po tayo uli bukas. Magla-live po kami. Ayan, Among, ha? Oo. Promise. Walang absent. Yes. Walang absent. Magpapaputok din po kami dito sa booth. Ko. Patay tayo niyan kay Father Pep. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At ito po si Karen nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito, sa linggong ito at sa taon na ito. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos.